Ngayon, mga kapatid, may makakasama po tayo dito sa studio. And again, pinramis namin sa inyo, ito pong mga makakasama po natin. Nakasama na natin yung isa, si Yanyan and si Gail. Hi, Gail and Yanyan. Hi mga kabarda, ako nga po ulit si Yanyan. Ayun. Hi mga kabarda, ako po si Gail, ang inyong pinakabagong kabarda gulan ngayong hapon. Ayun. Yes. Parang shy type siya. Si Gail, siya yung nagpa-prompter last time. At Yes. saka- Nasa likod okay. po. Oo, nasa likod si Gail. Sabi namin, syempre, kailangan meron din kayong exposure. Hindi lang si Sedi, hindi lang si Mitch, and hindi lang si Shy. Shy. So, ngayon makakasama natin si Gail and si Yanyan. Si Yanyan, last time nakasama na natin. Anong topic? Usapang walang label pero nasasaktan. Ayun. So, ngayon naman. Bad trip kasi yun eh. Bad trip. Yun ang pinakapangit na Affected pala. topic. Ayun, pinakapangit na topic dito kasi masakit. Masakit. Oo, maraming Truth nakarelate. hurts. Maraming nakarelate. Yes. Oo. Pero ngayon, meron tayong pag-uusapan. Ito naman yung i-introduce mo, ikaw nang mag-introduce niyan. Para masyadong masakit kasi last time. So ngayon, gawin nating medyo positive. So napili namin is bad habits na kailangan tanggalin sa relationship. Ayun. Diba? Bakit naman, Gail, ito naman ang napili yung topic ni Yan. Kasi madalas kasi pansin naman natin ngayong sa panahon laganap yung cheating issues. Laganap. Laganap ang virus. Pandemic. Parang COVID lang. Laganap ang laganap cheating. cheating Bakit issues. parang may hugot ka, Gail? Ay, wala naman po. Mukha lang. Nagka-boyfriend ka na ba? Meron po. Pero, kasi, Rock. disclaimer lang, kung mapapanood po to ng mama at papa ko, kasi bawal pa po ako mag-boyfriend. Pero, Ay, sorry. Kasi hindi ko naman kasalanan, sumagot ka rin agad. Pwede naman mag-comment. pero, Nilakasan niya lang po talaga yung loob niya mag-expose. Eh, Mapapanood eventually, naman malalaman din nila yan. Feeling ko alam na nga eh. Feeling ko Naantay ka lang. nararamdaman alam nila. po. Pero, ayun po, pinagbabawalan po talaga. Pero, hindi ko lang po alam ngayong college Pero na minahal po. ka naman ng tama. Oo, babe. Oh, minahal naman daw po Minahal siya. naman So, po ng gora siya sa topic natin for Okay. today. Ayun, yung mga bad habits. Yes. Ano ba sa inyo ang pinaka top one na bad habits na kailangan tanggalin? Ang para sa akin po yung pagsisinungaling talaga. Kasi naapektuhan lahat dyan. Yes. Pag di ka nagsasabi ng tama, syempre, mag-i-end up, mag-aaway pa rin kayo. Kasi di ka naging totoo. Tsaka pag secretive, Oo. Di ba? Pag Pag marami kang secretive. tinatago. kahit hindi mo intention, pero secretive ka. Like, masasaktan mo pa rin yung taong, you know, Kapartner yung... mo. Pero, meron kasi yan yung meron din yung, next time na i-topic natin yun. Yung Na-excite ka ba? kapag yung niluluki ka, yun pala may side chick na iniingatan. Low-key. Low-key lang tayo kasi very private akong person. Yeah. Ganun, Para hindi Sabi. makita ng Oo. isa. Tapos yun pala, hindi pinopost kasi ayaw makita nung isa. Kunwari low-key. Ay, kunwari private. Oo. Yung pala, may pinagtataguan pinoprotektahan. lang. May side chick naman pala. Or naka-hide sa story. May mga ganon. Gil ha? Gil ha? Pero tama yun. Number one na kailangan nating tanggalin sa isang bad habit na kailangan nating tanggalin sa relationship is yung pagsisinungaling sa ating mga Yes. partner. Oo. Kasi, tama, doon nag-uugat eh. Yeah. Yun Ito kasi talaga mabilis yung ito makahuli kapag may nililihim ka. Pahuli ng ugat. Ano tuloy mo? Sige, Di tuloy ba mo tama? na. Diba? Mabilis Ako? itong makahuli. Alam niya nga pag may tinatago ako sa kanya. Eh, hindi ka Alam magaling niya. magsinungaling. Hindi talaga. Pero, kailan ka huling nagsinungaling kay Attorney Garrett? Nung Nung may na-deliver na naman na bag sa kanya. pag sinabi niya, bago yung bag mo, hindi, tagal na yan. Tagal na yan. Binigay nga lang yun eh. Pero ako bumili nun. From me to me. So, gift yun. Papaano ko lang, papalubag loob mo lang. Oh. True. Pangalawa, na kailangan nating tanggalin. Matutulog ng may sama ng loob without compromising. Iba kasi matulog ng may sama ng loob na nakapag-usap pa rin kayo,
Pero iba yung talagang matutulog talaga, yung mag-ano kayo ng may sama ng loob. Yung di na mag-uusap. Minsan magkatalikuran pa kayo. Kunyari, pag natutulog kayo magkasama. Pero parang meron tayong guest last time na hindi siya naniniwala sa konsepto na huwag kayong matulog ng Galit sa ng isa't galit. isa. Um, Pero depende kasi eh. Baka kasi yung pinag-awayan is something na kailangan to sleep on it Oo, before you naisip mo guys na. talk. Oo. Kasi Kumbaga may- pahinga ba? Oo. Minsan kasi hindi mo rin mapilit na, ay hindi, usap na tayo kasi ayoko matulog ng galit. Pero kung mabigat yung, like, yung away nyo, you can't force something na ganun kabigat. Napag-usapan. Oo. Na mamadaliin mo just because gusto mo matulog kayo ng okay kayo. Kasi minsan it doesn't work that way. So, may mga problema tayo or Yes. kayo pala kasi single ako. May mga problema kayo na kailangan din idaan sa pagpapakalma muna, pause muna. Hinga muna. Oo. Or, let's say, pag nagkaaway kayo ng jowa mo, may isa dito na aalis na muna. Tapos pagbalik, yun na yung matututunan nyo kung paano makinig sa partner ninyo. Yun nga yung sinasabi ni Idol Rafi na kailangan stop and go yan. Kapag nag-go yung isa, stop ka sa pagsasalita. Hindi mo pwedeng salubungin kasi crush talaga ang Huwag abutin nyo. gatungan. Huwag mo nang gatungan din yung galit. Diba? Yung lalo mo pang pinapaapoy. Doon kayo Masyadong masabog. May apoy, naglilagyan mo pa ng gasolina. Yun. Wala Diba? na. Sabog na talaga. So, isa rin yun sa mga maganda rin nating, at maganda rin tanggalin sa relationship is yung galit ba na, Overflow. oo, 'di ba? And number 1 is yung pagsisinungaling, yung number 2, yung kailangan. Matulog. Yan, ng Magkagalit. nang hindi nagko-compromise. Hindi Pwede naman nagko-compromise. siguro matulog. Basta yung, like, may intindihan ng partner mo na, teka lang, hihinga lang ako. At least, may alam pa rin. Pero like, for sa akin lang po since iba-iba naman po tayo ng ano. Kasi ganun po yung sa akin eh. Like, pwede kang mag-pause, pero ipaano pa rin. Like, kahit papaano, sabihan pa rin ako na kailangan ko muna huminga, kailangan ko muna mag-pause para di tayo sumabog, ganon. And then, ile-let go ko naman po yun. Hindi ko naman siya ipipilit. Diyan din Ganun. pumapasok yung hahanapin ko muna yung sarili ko. Yung Yung mga isa sa mga dapat din tanggalin, yung pagiging seloso and yung pagiging... Walang masama doon. Lagaya ng last na topic natin with Attorney Pau. Siguro kailangan lang ding ilugar, no? May mga selos kasi na hindi na nakakatuwa. Yes. Parang obsessive na siya tignan. Oo. nakakagilty. Di na siya cute. Kasi meron din dito yung selos na minsan kaibigan lang naman talaga, but yung dating sa'yo ng partner mo is, tawag mo dito, parang may ginagawa ka ng kabalbalan dun sa tao na yon, nakasama mo lang naman sa ganito. Pero kasi may mga ilan kasi, kunyari, nasa inuman, 'di ba? Pinagselosan mo na yung taong yun. Minsan kasi pag nagkaroon na ng duda yung partner mo sa isa tao, layo ka na. Yeah. 'Di ba? Wag mo nang bigyan lalo ng rason yung partner mo para magselos. Paano naman po pag friendly masyado? Yung mga ganun. Tama na tayo sa mga friendly na yun. Naiinis ako. Masyadong Hindi, friendly. Yun nga yung sinasabi ko dun sa episode natin with the attorney pa. Ayun, like, pag it requires your job to be friendly, na hindi naman walang choice, but then, ano ka kunyari, extrovert ka talaga as a person, and your work also requires you to, like, mingle or, socialize. Paano mo maiwasan yun? Diba? Hindi maiwasang mag-ano talaga dun. Pero there's a barrier pa rin between Nasa sa inyo na friendly. yung barrier na yun. Kasi kayo lang naman may hawak nun eh. Kung may lumandi sa'yo, tapos ang sagot mo din palandi, o di, Oh, yun. malandi ka. Or nakagat ka din, no? Kumagat ka din. Kasi pwede mo naman harangin yun in a nice way na Yup. hindi ma-offend. At the same time, friendly yung atake. Na you can use your charm na hindi siya malandi na way. Mas charming. Bakit kasi mag-friendly-friendly, lalo na kung may asawa na? Galit na galit na naman Sorry, si sorry, Mamo. sorry. Sorry. Galit na galit na naman siya. Isa yon yung pagiging selosa. Na, kung ikaw, alam mo wala, pero... Ay, nako. Alam ko Sige, wala, pero- bigyan mo na lang ako situation. Oo. I'll try Hindi, to pero answer. kung ikaw, kung meron kang gustong tanggalin sa buhay mo, charot, tanggalin sarili. Alam ko naman kasi. Madami. Kung meron kang kailangan na tanggalin sa
habit mo? Na, syempre, una na dyan yung pagsha-shopping, pero maliban Hindi ko doon. kaya. Wala na ba iba? Ano yun? Tanggalin sa relationship. Yung bad habit na ginagawa mo sa isang relationship. Meron ba akong bad habits? Tawagan nyo nga si Attorney Garrett, tanungin natin. Kung may bad habit. Siguro yung ano, Attorney Garrett. hindi, alam ko na. Yung impulsive decision pag magkaaway. Ayoko kasi ng ano, Ay, uutang. ayoko kasi nang inuurat ako, ayoko nang hinuhuli yung kikil ko. Tapos parang magde-decide, hindi, maghiwalay na lang tayo, mas okay. Kasi mas okay lang sa akin. Ganyan ka. Hindi kasi na mabilis ako mairita. Ayoko nung ngaw-ngaw sa akin. Tapos abogado na pa. kasi yun, Mi. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Pero kasi ayoko nang, yung gusto mo na nga, tahimik na lang, tapos parang siya nga, ayoko talaga. Nauurat ako dun. Feeling ko si ikaw yung ganyan sa inyo ni Attorney Garrett. Like, ikaw yung mangaungaw. Si Attorney Garrett yung tahimik. Hindi Or rin. no? Hindi. Depende sa pinag-aawayan. Pero kasi ayoko nung tinataasan ako ng boses lalo. Talagang mas gusto niya, hindi, mag-iwalay na tayo, mas okay. Pero isang ano lang. Ay, hindi rin. Depende. Isang bag. Depende kung ano papakita sa akin. Bag. Ay, Ay, yung ano, maugat-ugat. napag-uusapan naman natin. Kasi nga, di ba, pag mag-asawa, for better, tsaka naman pasok for better or for worse. Ay, nasa meeting ang Attorney Garrett. Okay lang. Ayun. Na-figure out ko naman na kung ano yung bad habit ko. Yun. Tsaka siguro yung bad habit na isa pa is yun nga, masyado akong settled na kaya ko mag-isa. Kahit na may asawa ako, parang, okay, magkaway tayo. Sige, bahala ka dyan. Bahala din ako. Ganun. Kasi kaya ko naman din. Pero sa iba kasi, sa kanila parang good trait yun. Kasi nga, you can, dapat naman kasi talaga din, ganun. Pero not so independent na parang, lalo nang may asawa, anak ka na parang, sige, bye-bye na. Kaya ko self ko. Parang, may percentage dapat na hindi. Parang, let's work it out. Kahit hindi ka ganun na person. Pero may isa pa. Never, ever, ever compare your relationship sa ibang relationship. Ay, Tama. naku. Nauurat True. ako dun sa Totoo mga yun. yung nakikipag-compete na 7 years kasi. Tapos, syempre, ikaw bago ka. So, anong mafe-feel mo? Syempre, gagalingan mo. Nape-pressure Shut ka. up lang. O, kaya ko vice versa. Yan. Ganon. Multitaskerist ka Oo, pala. kung siya focus lang sa isang posisyon, ako, lahat ng gusto kong posisyon. Competitive kasi ako, hindi makakarating din sila sa point na yun. Open-minded. Oo. At saka, problema din, mga kapatid, na kailangan nyo pang tanggalin sa relationship ninyo, yung kapag may problema kayo or galit kayo sa mundo, ibinubuntong nyo sa partner ninyo. True. Ay, Nagkasabay. Why naman yes, kayo may very problema relate? ba? Why kayo very relate? Pero sa totoo Ay, yun. problema. Kasi marami tayo din, kahit sa Wanted sa Radyo, di ba, uuwi silang lasing, tapos galit sila sa mundo, galit sila sa trabaho nila, galit sila sa kaibigan nila, tapos pagbubuntungan yung misis, pagbubuntungan yung mister. Totoo. Dapat nga siya yung pahinga mo eh. Diba? Tapos, May inisip. Nag-isip. Inisip ko kasi kung pahinga ako ni Garrett eh. O, inuurat ko rin siya. Hindi na napapagod din sa'yo. Kagabi, pagod yan. Ubus yan. Sabi Nice niya, one. parang natakot. May work ako bukas. Walang work. Walang ganun. Nice Walang one. ganun. Oo. Tsaka, isa pa dyan, yung sinasabi nila na hindi ka nakikinig and pinipilit mo na baguhin yung partner mo kahit hindi naman siya yon. Yeah. May naman, pwede naman mag-improve and you can help your partner to improve or change kung for the better naman yung change. Pero, parang wag niyong kalimutan tanungin na, are you still comfortable? Ganyan, with how I'm helping you change or improve. Then, syempre, mahirap din naman magsabi na hindi ako to. Parang gano'n. May mga tendency po kasi na may ginagawa silang image ng version mo na hindi ka naman talaga yon. So parang mape-pressure ka na, ay, gusto ko maging ganito kasi gusto niya akong ganito. Pero hindi ka naman talaga ganun. So, syempre nakakaano yan sa feelings. tsaka diba, in the first place, nagustuhan mo naman yung personality ng tao na yun. Like, bakit mo babaguhin kung nagustuhan mo? I guess pwede mag-improve. Yes. Kasi there should be always room for improvement. At alam nyo, mga kapatid, meron pa dito na tinitake for granted mo pa rin yung partner mo. Yeah, meron.
existing pa rin siya. Up until now. Tinitake for granted. Hindi lang pala sa no label relationship, pati pala sa magjojowa, nag-a-apply pa din. I mean, kahit sa asawa, nag-a-apply pa din. Yung tinitake for granted mo siya. And syempre, kung maaari, kung nasa iisang bahay lang naman kayo, maganda niyan mga kapatid, mag-set ka ng dinner na, alam mo, isa sa mga hindi ko na makakalimutan, nung medyo kumpleto pa kami. Ang tatay ko, ayaw niya na hindi kami magkasama sa pagkainan. So, ang sinasabi niya, kung gusto mo, 7:00 ng umaga, magbe-breakfast tayo, matulog ka ulit. Ang gusto ko lang magkakasama sa pagkainan. Yeah. So, yun yung laging, actually, ina-apply ko yun naman sa mga kapatid ko, na kahit gumising ka, mag-almusal ka lang, tapos matulog ka lang ulit. Gusto ko lang na magkakasama sa pagkainan. Especially, weekend. Diba? Kasi, Tsaka yun yung time na di ba, family bonding. Tsaka dun yun na pag-uusapan, lahat ng positive, negative. Minsan, mga kapatid, lagi namin sinasabi yun dito, maganda yung kakamustahin mo yung partner mo. Yeah. Simpleng kamusta lang. As in, sobrang gaan na sa pakiramdam ng mga ganun. Ano nangyari sa araw mo? Nasa-stress ka ba? Gusto mo ba ng, alam mo, isa rin sa love language, hindi sa love language, isa rin sa masarap Yes. sa tenga yung, gusto mo ba ng kape? Timpla kita ng kape. Chusera. Hindi. Sige na, banggitin mo na yung pangalan, naiya ka pa. Timpla kitang kape. Yung mga simpleng gestures lang para mapagaan yung loob ng ating mga partner. Like yun, Yeah. timpla kita ng kape sa umaga, paghahandaan kita ng breakfast, ano bang gusto mong ulam, paglulutuan kita, tiniklop ko na yung mga sampay. Ganon. Malaking tulong na yan. Yung mga lalaki kasi, ngayon kasi yung mga lalaki ngayon medyo masisipag na eh. May mga ilan True. Di ba? Yung True, tipong, totoo yun. pinagluto kita, alam kong pagod ka, misis. Kasi marami rin kami sa Bardagulan, marami kaming nakakausap dito na pinagpala din sa kanilang mga partner. Yes. Uy, magiging topic natin yan sa susunod. Yung minahal ng tama. Yes, abangan nyo po yan. Mga Exit minahal muna ng ako. tama. Oo. Ito, nandito lang siya. Ako exit mo na kasi hindi ko pa naranasan mahalin ng tama. oh, Ito naman, isa pa sa mga dapat nating tanggalin. Please, enlighten us. Yung pagiging palamura sa ating mga partner. Oh, it's a no-no. Like, PI ka, wala Pag kang nag-aaway. kwenta. Oo. Yun yung iwasan din natin. Stupid. Love. Easy chair. Stupid! Yan. Okay. Iwasan din natin yan kasi makaka-affect din yan syempre sa emotion ng ating mga partner and minsan mas masakit yung emotional abuse kaysa sa pamimisikal. Syempre, maliban lang kung saksakin mo yan, di ba? Yun. Iwasan mo din, syempre, pinaka sa lahat is yung pananakit. Kung nananakit po Physically kayo and ng partner. emotionally and mentally. Bawasan natin yung init ng ulo. Try namin Charot. Ako din. Ibang ulo uminit, okay lang. Yan. Tsaka katulad nga sabi ni Ma'am Maricel, di ba? Mas maganda talaga na mag-pause muna for a while kaysa sasabog kayo na parang bomb, di ba? So, pause muna. Mahirap kasi yung ipipilit natin yung mga gusto natin sa life. Tapos hindi pa pwede, masyado pa maaga, di ba? Tama nga naman. Siyempre, malaking impact din yan sa mga partner natin. Hindi lang kung meron kayong anak, yung pagmumura ninyo, paninigaw ninyo sa partner ninyo, sa harapan ng mga anak ninyo, which is no talaga yan. Iwasan nyo po yan. Alam ko po may mga nanonood ngayon. Ako po, hindi po ako nagsasalita bilang isang asawa or bilang jowa. Oo. Hindi ka Nagsasalita ba ako. asawa nung nagpadala ka ng gamot? Ha? Ha? Padala ng gamot? Hindi, sa studio yun. Tsaka nagpadala ng food? Oo. Oo, ano? Bilis mo huli, ma. Sorry na. Magsasalita ako bilang isang anak kasi syempre mahirap naman po lumaki sa isang environment na laging may sigawan, lagi na lang may murahan. Tapos, ang worst pa niyan kapag nakikita po ng bata na sinasaktan niya yung kanilang nanay o tatay, nagbabatuhan kayo ng planggana, nagbabatuhan kayo ng plato. Palanggana talaga? Oo. Ma-a-adapt. Na-adapt wrong nila. And malaki yung chance na maka-affecta sa paglaki ng bata. Ayun. And syempre, True. iwasan nyo din yung kapag magkasama kayo ng partner nyo, yung cellphone ng
Cellphone. sa habang nasa harap mo yung partner Yes. mo. Yung tipong yung partner mo is may ino-open up sa'yo, pero ikaw for the... Yes. For Mahirap the yun. cellphone, for the scroll. Dapat listener. Oo. Dapat, May time maging listener, may time maging wala namang problema kung mag-cellphone, lalo na kung work, 'di ba? Pero syempre, kung kayo naman dalawa na nung partner mo is... So, anong problema sa mata natin? talaga, Nakakala ko Mi. naiyak Ang ka. kati na Okay. talaga, Mi, eh. Sige, tuloy. Ayun. Yun yung isa din sa mga dapat din nating iwasan kapag may me time kayo ng partner, 'di ba? Iwasan niyo yung paglalaro ng mga kung anik-anik, Pwede habang magkasama naman. kayo. Pwede naman Kapag may mag-play. alone time. Hindi naman. Pwede rin naman magkasama kung, ganun, Alone together. Ganun kayo mag-bonding, di ba? Pero, not so frequent na parang nakakalimutan nyo na mag-usap as Totoo. partner or like, musta yung life mo, musta. Like, mag-catch up kayo every once in a while. Isa din dyan, mga kapatid, iwasan na din natin yung mga pagsusungit. Nang walang dahilan. Nang walang dahilan. Di ba pwede may period lang? Hormones. Hormones. Feels. Hindi, pero yung masyado ng masungit sa partner na hindi na, wala na sa lugar. Mahirap din yun. Like, paano? Please. Enlighten us. Please. Ito ba yung, di ko na siya kakausapin, inindiyan niya ako. Aray! May kumukurot sa ilalim. Pero nung nag-text, replyan ko na kasi tagal niya na nag-aantay sa reply ko. Yun pala, 2 minutes pa lang. Baka mawala yung offer. Oo nga. Di Pero ba yun nga? nga, yung pagiging masungit, tapos nawawala na kayo ng respeto sa isa't isa. Naku, yan din yung tanggalin ninyo. Yung, hindi na, yung nawawala na kayo ng respeto sa isa't isa. Ay, yan yung pinaka Worst. delicate, pag wala ng respeto, okay lang yung love kasi pwedeng bumalik yun. Talagang may time na magiging boring. Like, Yes, feeling mo, totoo hindi mo po na siya love. Pero love mo naman talaga. Nawawala Dumadaan lang yung talaga sa spark. face na, wala na, boring. Kasi tagal nyo na, like, wala. Same routine. So, parang Hindi feeling mo, yes. Hindi naman kasi lagi happy palagi. Meron talagang mga panahon na wala na kayong pag-usapan. Minsan, pero hindi ibig saltik-saltik, sabihin ganyan. Oo. Hindi nyo na mahal. Hormones lang. Oo, ganun. minsan gusto mo na nga, gumawa na lang away kasi nga para lang may something new. Kasi nga, darating talaga sa phase na, sobrang plain, sobrang boring na. Kasi nga, alam mo na yung routine niya, alam niya yung routine mo. So parang, Lalo na pag mag-asawa na talaga. true. Okay. Iba kasi yung usapan pag magjowa-jowa sa husband and wife. Yes. Marami nagsabi na ganyan eh. Hindi naman talaga araw-araw talagang love nyo ang isa't Kahit isa. naman mag-boyfriend, girlfriend, it's gonna be the same thing. Diba ikaw, 9 years? Na-feel mo rin yung Hindi, love boredom. ko siya always eh. Hindi totoo yan, hindi ako naniniwala. Clingy ako eh. Although kasi first boyfriend, tapos live Pero dumating ako sa point na, hindi ko makalimutan yun, nasa MRT ako. Tapos pauwi na ako nun from work. Sabi ko, tapos nakawak ako sa MRT, sabi ko, ano ba naman tong routine na to? Papasok ako, tapos uuwi ako, tapos mo yun, paulit-ulit Matutulog. na lang. Oo, Tapos ganun sabi lang ko, eh. Tapos sabi ko, tapos Dun ganito mo na lang yung buhay ko pero everyday. doon mo daw malalaman kung like nakikita mo na siya sa future mo kapag 'di ba may routine kayo tapos parang ikaw mismo magsasabi sa self mo na hindi kaya ko to. Like, kaya ko araw-araw ganito. Pag nasabi mo na daw yun sa self mo, ibig sabihin, he's the one. Tsaka isa sa mga natutunan ko, like yung mom and dad ko, married na sila for 38 years. Kala ko Ganon. 100 years. Sabi nila, kapag nawawala na daw yung spark, do something new. For example, hindi Magsindi naman ng kayo. apoy. Sunugin yung kalating bahay. Asphalt pala. Explosion na pala yung nangyari. Yun talaga, magtutulungan sila. Okay, tuloy. Sorry. Hindi, do something new. Kunwari mahilig kayo kumain, try nyo naman mag-catch up ng movie, ganon. Yung gawa kayo ng something na hindi nyo pa nararanasan before. Or Gumala kayo. Oo, gumala kayo or mag-strolling kayo ng kayo lang, hindi kasama yung kids. Kasi minsan pag may asawa na daw, minsan nalilimutan na yung yung bonding sa isa't isa, napupunta sa ibang priorities, ganyan sa kids, sa work, mag-spend ng time with each other, like a date, gano'n. Gano'n naman pala yun. Well, tama yun, okay? And kapag kapag nasa relationship na kayo, ang pinaka hindi mawawala sa lahat is yung respect.
Kasi dyan nagsistart sa lahat. Pag nawala na yung respeto sa'yo ng tao, nawawala na yung pagmamahal, yung communication, nagsusunod-sunod yan. And yun nga, kung meron kayong respeto sa nanay, sa partner mo, sa nanay ng mga anak mo, yan dapat ang laging, kumbaga, consistent. Yes. Consistent dapat yan sa isang relationship na hindi mawawala. Respect. Kasi nagsusunod-sunod yan. Pag meron kang respect sa tao, Sunod-sunod na yan. It True. will follow through. yes. And syempre, matututunan din naman ding irespeto. Matututunan, mas tatagal yung relationship kapag meron kayong respeto sa isa't isa. Totoo.